ang dahilan, bago natin natalakayin si BP Sara, pasakali muna tayo rito kay Erace. Nagulantang tayo, di ba? Pinalitan po si Erace ni De Lima. Alam niyo po kasi itong House of Representatives, lalo na itong mga pamilyang ito, Marcos Romualdez, sanay po sa mga diktador kasi yan eh, yung mga pinagmulan nila eh. Ayaw po nila nakokontra. Si Erace po, minority. Ang ibig po sabihin ng minority, supposedly, pag minority ka, kumbaga, opposition ka. Eh, nasanay po sila. Wala si Erace noong nakaraan eh, di ba? Nasanay po sila na pati yung minority kakampi nila. Di ba? Natatandaan nyo yung sila, yung Makabayan Black, minority yan eh. Pero kakampi rin nila Martin Romualdez. In fact, sila pa yung attack dog eh, di ba? Si Erace po, hindi po atin yan. Dilawan po yan. Pero dahil siya po ay anti-Marcos, dahil po siya ay anti-Marcos, natutuwa tayo sa kanya. Kasi yung mga dilawan naman, anti-Marcos naman talaga. Okay. Si De Lima lang naman, tsaka si Jokno yung matatandang dilawan na nag-pro-Marcos eh. Alam niyo yung mga matatandang dilawan na namatay ng mga dilawan, yung mga Tanyada, yung mga sila Ninoy Aquino, sila Cory. Baka hindi ano yan sa pagkakahimlay nila. Yan lang po ang dahilan kung bakit may dilawan eh. Dahil anti-Marcos kayo. Ay, syempre si De Lima, maraming kompromiso sa buhay yan. Alam mo, De Lima, nakatatak sa utak namin na ikaw, walang sala ka, wala kang kasalanan, malinis ka, utot mo. Dinig na dinig namin yun. Natatandaan pa namin eh. Si ano pa nga yung si ano pa nga yan eh. Si Paduano pa yata yung nagtatanong nun eh. Yung anong tawag mo kay Jonel eh. Anong tawag sa'yo ni De Lima eh. Natandaan po namin yan. Yan po ang kagandahan sa nakalive po yung mga hearing. Kasi hanggang tumanda na kami, natandaan pa namin yung mga panyanyari. Sabihin mo, wala kang kasalanan. Ang nangyari, De Lima, bumaliktad yung mga tumistigo laban sa'yo. Oh. Alam mo kung sila, eto logic lang. Kung yung mga tao na yan ay totoong tumistigo laban sa'yo, sila dahilan ng pagkakakulong mo, dapat dinimanda mo sila after na makalaya ka. Biruin mo sila yung dahilan kung bakit ka nakulong. Oh, dinimanda mo ba? Hindi. Imagine niyo, hindi niya dinimanda yung mga nagpakulong sa kanyang testigo. Oh. Yan lang yun. Huwag mo kaming pinagbububulan na malinis ka. Kitang-kita nga namin, umamin ka eh. Frailties of a woman. Inamin mo sa kay Winnie Monsod. Ano yung may TV show si Winnie Monsod nun eh. Ngayon, ikaw ang may kagagawan kay Madriaga. Oh. Hindi nyo nga masagot yung mga bintang niyo kay BP Sara eh. Nagtaka nga ako bakit 50-1 eh. Oh, eto po ang dahilan kung bakit po si Erace tinanggal at pinalit si De Lima bilang Senior Deputy Minority Leader. Teka, ayaw pa ma-play. Ipe-play natin. Pakinggan nyo po kung ano mga sinabi. Gigil na gigil si ano eh. Pagkatapos po na speech na to, pinatawag na siya ni Sandro Marcos. Pagkatapos siyang patawag, sinita siya ni Sandro Marcos. Sabi nga ni Erace, 65 na ako. Sinisita ko ng 30 anyos. Dahil anak ng presidente, di ba? Ganun po. Ito po kasi sinabi ni Erace, pakinggan nyo po. Binabastos natin
ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman mayroong Elise. provision na Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat? Please, Bola nun? Your Bola, Honor, please, bola, direct- Marcos! Narinig nyo? Bola-bola Marcos. Sabi nila. Sabi nila, ito sa may background music kasi. Sabi niya, papakulong niya daw yung mga sa flood control. Binola lang tayo. Sabi, yung ICI, mag-imbestiga sa flood control. Binola rin tayo. Pati political dynasty bill, binola pa rin. Di ba nga, yan lintik na tapos pagkatapos po niyan, sabi niya, bola-bola Marcos, galit na galit. Pinipigilan na siya nung nagmi-meeting, nagwawala. Pagkatapos po niyan, pinatawag siya ng diktador na si Sandro Marcos. Ayan. Tandaan nyo po, minority siya. Ano ba pakialam nyo sa minority kung tutusin? Di po ba? Wala kayo dapat pakialam sa minority dahil majority leader si Marcos. Majority leader si Sandro Marcos. Bakit niya pakikialaman yung minority? Yun talaga trabaho ng minority. Batikusin yung majority. O yung administrasyon. Nasanay po sila, pati yung minority dapat umaayon sa kanila. At dahil dyan, tinanggal siya. Sino pinalit? Siyempre, yung sunod-sunuran sa mga Marcos na si De Lima. Nung umupo si Marcos, napalaya yan, di ba? Wag na tayo magbulahan. Handa naman si Vitaliano Aguirre sa demanda niya. Mapapahiya lang siya kay Vitaliano Aguirre. Talagang ano po. Tapos, meron pa po. Meron na naman ngayong congressman na pinapa-ethics na po si Suntay. Malamang ito si Erese, ipa-ethics na rin yan. Lahat po ng mga kumukontra sa mga diktador, pinapa-ethics. Lintik na yan. Ano ba mali dun sa ginagawa ni Erese? Normal lang po yun sa deputy minority leader. Dapat talaga siyang maging oposisyon kasi minority sila eh. Ganyan po kadiktador yung mga nakaupo dyan sa Kongreso. Tapos kasama pa ron si Boji D. Habang sinisita. 30 anyos, sisitahin nyo 65 years old. Ang tagal na pong congressman niya ni Erese. Para sita-sitahin lang ng